Grijaldo tinatakot para ilaglag si PRRD. O, naalala nyo si Grijaldo? Yung nilaglag ni Grijaldo, itong si Dan Fernandez at saka si Abante dahil may pinagagawa sa kanya. Anong ginawa? Ikinulong si Grijaldo. Ngayon, meron na namang pananakot, di umano, para ilaglag si PRRD. Ito, post po ito ni Crisette. Okay, nakuha ko ulit. Bagamat hindi pa tayo hindi ko pa nami-meet si Crisette. Maraming salamat dahil gustong-gusto ko yung mga post niya. Follow nyo po siya sa Facebook. Ito yung post niya. At ako'y naniniwala sa sinasabi nito ni Crisette. Okay, ito. Facebook niya sa post niya sa Facebook. Praying for the strength of Colonel Grijaldo who is still in detention. O yan yung pinag-uusapan natin kanina. Na sinabi ni Grijaldo, pinilit siya or kinausap siya ni Abante at ni Dan Fernandez para patungkol dito sa kaso ni PRRD. Merong gustong ipaamin. Ang ipapaamin niya ata dito ay tungkol dito sa quota system. Na merong inililink kay PRRD. Pero binuking sila ni Grijaldo. Anong ginawa ngayon kay Grijaldo dahil binuking sila, pinakontempt. Okay, so ito. Nakakulong ngayon si Grijaldo, nakakontempt siya. There's a circulating message being spread by a PM saying he's being pressured to sign an affidavit saying PRRD asked him to commit EG case. Ito na yung sinasabi natin. Hindi talaga titigilan. Kaya nga, tinatakot, di umano, pinipressure, di umano itong si Grijaldo na merong pirmahan para aminin na merong extrajudicial killings nung panahon ni PRRD. Ganyan na po ang style talaga nila. Alam mo, sa panahon ngayon, sa totoo lang kung magtitingnan natin talaga, nakakatakot ang panahon ngayon. Kasi kung hindi ka nila kakampi, tatakutin ka, bibilihin ka, pag hindi ka natakot, hindi ka nabili, ididemanda ka, or ipakukulong ka, or iko-contempt ka. Isipin nyo, asa ng puso nitong mga ito. Naalala ko, lagi ko nga niloloko si Ka Eric. Naku, Ka Eric, magpapasko na naman. Muntik na kayo. You remember last year, muntik nang ikulong kinontempt si Ka Eric at si Doc Loren. Nag-hunger strike sila. Muntik na sila magpasko sa loob. Kung hindi lang sila nag-hunger strike, marami nang nagagalit nung panahon na yon. Sa katunayan, doon nila sinimulan. Ang problema naman nila na kay Eric Pero alam nyo, binutasan lang si Ka Eric at si Doc Loren. Ang totoong target doon, pagkatapos nung di umanong fake news daw na sinabi ni Ka Eric, hinabol na SMNI. Hinabol na rin si Pastor Kibuloy. Ganyan yon. May entry lang sila. Tapos kinonect nila na wala namang connection yung sinabi ni Ka Eric kasi ang mga broadcaster katulad namin dyan sa SMNI, iba naman yung sinasabi namin, iba naman yung para sa SMNI. Magkaiba po yun, meron naman kaming sariling utak. But anyway, ganun ang Hindi nila nabili, hindi nila natakot, hindi nila kinaya si Ka Eric at saka si Doc Loren kaya ikinulong. Kaya lang, hindi bumigay sila Ka Eric sa gusto nilang pagawa. Ngayon, ito rin ang ginagawa. Ang pressure di umano dito. Sabi, if he won't, they'll extend his detention beyond Christmas. So kung hindi siya pipirma, doon siya magpapasko sa kulungan. If he does, they'll release him so he can spend Christmas with family. Alam nyo sa Pilipino, napaka-importante po ng Pasko sa atin na kasama natin ng pamilya. Napakasakit nito na hindi mo kasama ang pamilya mo. And all the more, na hindi mo naman, wala ka namang ginawang masama, ikinulong ka. Masakit, diba? Double pa, doon ka pa magpapasko. Okay lang sana kung may ginawa kang kasalanan Dahil inamin niya, nilaglag niya yung maling pinapagawa sa kanya ni Dan Fernandez, di umano at nitong si Abante. Hindi siya yung parang tuta na gaya ng iba na pag sinabi nitong Quadcom, sasabihin mo. Gusto nila oo ka lang ng oo. Hindi ginawa ni Grijaldo. Hindi naman po pwede ang ganyan. Kaya, alam nyo, napakahirap ng kalagayan nito. Tatandaan po natin. Uniformen to. Pambihira naman kayo. Binabastos nyo. Walang problema kung yan ay adik, yan ay nagbebenta ng droga, yan ay mamamatay tao. Walang problema, ikulong ninyo Padaanin nyo lang sa due process, idemanda nyo, huwag kayo magkulong. Ang masama matino Ano masasabi nyo dito mga pulis? Kaya ito, the story circulating is that Colonel Grijaldo didn't sign but he's been depressed because he has been kept in isolation. Hindi siya pumirma. Salute talaga sa'yo. Sa mga maraming pinapagawa at pinapasabi dyan sa mga witnesses, di umano nila resource person, ito si Grijaldo, ang hindi tuta. Hindi natakot sa kanila. Ang problema, nadidepress siya. Sino ba namang hindi? Alam mo, masakit yun. Kasi kami, alam mo, kung yung mga bumoto kay Marcos, ramdam nila masakit dahil para silang nabudol. Alam mo, mas masakit sa amin.
sa aming mga hindi bumuto kay Marcos. Isipin mo, yung kaloko, hindi naman namin kasalanan, damay kami doon sa kalokohan nila Marcos at ni Martin. Di ba? Ganito rin ito. Talaga madidepress ito. And they're trying to break him down mentally and emotionally. Alam mo, nung kausap ko si Ka Eric, nagkukwentuhan kami, yan daw talagang style. Alam mo, style NPA daw yan eh. Yan daw ang galawan nila. Pag meron silang gustong ipaamin sa'yo at ayaw mo aminin, o may gusto silang ipagawa at ayaw mong gawin, ikukulong ka, tapos i-isolate ka. Doon, papasukan ka na ng depression, doon ka nila bibirahin. Yung mawalan ka na ng pag-asa. Para kahit anong pasabi nila sa'yo o kahit anong pagawa nila sa'yo, aaminin mo na. Gagawin mo na. Style NPA daw. Di umano, yun ang sabi ni Ka Eric. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out. Yes, ako I agree sa'yo, Chriset. Tulungan natin si Colonel Grijaldo pag nakalabas na siya. But meanwhile, to the AFP and PNP, please don't let them do this to you and to one of your own. Mismo. Sakto yan. Huwag nyo naman hayaan. Ha? Eh, mananahimik na lang ba kayo, AFP, PNP? Diba? I mean, responsibilidad nyo rin ipagtanggol ang isang inosenteng tao, lalong-lalo na kabaro nyo. Hahayaan nyo na ganyan-ganyanin lang. Yung isa nga nyong kasamahan, pinakontempa, di umano, pinakulong pa, sinigaw-sigawan, binastos, ipinahiya ng isang NPA. Di umano. Diba? Yan ang sabi. Eh, kailan po kayo kikilos para sa mga inosenteng katulad namin? At higit sa lahat, sa mga inosenteng kabaro ninyo. I agree. It's about time na, alam mo, kung kaya nilang gawin to kay Grijaldo, kay General Wilkins, kay Pastor Tibuloy, kay PRRD, kay BP Sara, paano pa sa atin? Paano pa sa akin? Di ba? Na tumutulig sa kanila at sinasabi ang katotohanan, binabalatan sila, binubuking sila sa mga kasinungalingan nila. Paano pa yung mga taong katulad nating simple lang? Walang kakayanan, walang koneksyon, walang pera. Ay nako. But syempre, manalig lang tayo dahil alam naman natin, nanonood ng Diyos, so alam ng Diyos ang tama. So be it. Kung anong gawin nila, di tulong-tulong na lang. Tulungan natin yung mga inaapi. Yun lang ang request ko. I agree with you, Chriset. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out.